Ang topic po natin ngayon ay the search for the best life. Makikita po natin yan sa Psalm 16:11. Ang verse po natin ay nasa Psalm 16:11. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Tayo po ay manalangin. Lord, nalapit po namin sa inyo. Sandali pong ito. Magpakahayag po kayo, Panginoon. At patuloy niyo pong ipakita ang inyong pong layunin sa amin pong mga buhay. Ito po, Panginoon, amin pong padalangin. In Jesus' name, amen and amen. Last time po, ang topic po natin ay Life at its Best. Ito po mismo ang title din po nung yung theme at yung title ng atin pong topic last time. At tinignan po natin, meron pong 4 na bagay na binigyan po tayo ng pansin para ma-experience po natin yung best life. Ang una po dito, life at its best can be found only in Jesus. Can you say amen to that? Amen. So hindi po natin matatagpuin yan kung saan-saan, maliban po sa atin pong Panginoong Jesus. Ang life at its best, matatagpuan po natin yan kapag natagpuan po natin yung purpose po natin sa atin pong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Ephesians 2:10, tayo po ay nilikha, tayo po ay naligtas para po maging kasangkapan ng Panginoon para sa dakila po niyang layunin para gumawa ng mabuting bagay. Okay? Isa rin po, mga kapatid, life at its best can be experienced through freedom. Dapat po meron po tayong kalayaan. Okay? Malaya po tayo. Hindi po tayo controlled ng sarili. Hindi po tayo controlled ng sin. And what is the last? Kung natatandaan po natin, yan, dapat po may life of hope, dapat po may inaasahan po tayo. Alam po ninyo, pag huminto na po tayo sa pag-asa, yun na po yung pinakamalungkot na sandali. Every day in our lives, alam po ba ninyo, ang dami po nating struggle. Pag yung po mga problema na to, ito po yung nag-sink in po sa ating mabuti, tapos wala na po tayong nilulook forward, wala na po tayong pag-asa, kinabukasan, malungkot na buhay po yan. So sa umaga pong ito, dadagdagan po natin, yung iba po magkakamuka, kasi po talagang ganun po ka-consistent ang Bible sa pagtuturo po sa atin. So you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ito po yung pinaka-key verse po natin sa umaga pong ito. At lilinangin po natin isa-isa kung ano po ang mapupulot po natin dito po sa sampo na ito. Alam po ninyo, ang marami po sa atin ay nagdi-desire talaga for a fulfilling life, a meaningful life. Meron pong temporary solutions sa mga tao. Alam po ba ninyo ang mga temporary solutions po natin? Ang number 1 po ay success. Binanggit po natin last time. Tagumpay. Kaya po, ang mga tao talagang nagsisikap para makamit po nila yung dinidesire po nila, yung kanila pong mga goal. Amen po ba? Actually, yan po yung pwede po nating sabihin, the greatest reward in this life is success. Yung sobrang sipag mo, di ba? Yung sobrang sipag mo, tapos naaabot mo yung pangarap mo. Yung ang dami pong pagkakataon na nag-fail po tayo, pero sige ka pa rin, hindi ka nag-give up, naaabot mo rin naman talaga eh. That's the greatest reward na pwede pong ibigay sa atin ng buhay na to. Tama po ba, mga kapatid? Yung iba talagang talagang sunog kilay para marating lang po nila yung pinakamataas na ambisyon po nila. They work hard para ma-earn po nila ang bagay po na to. So wala pong masama, mga kapatid, sa tagumpay. Actually, maganda pong bagay po yan. Pero yung tagumpay alone, hindi po natin masabi na magiging fulfilling ang buhay po natin. Another one is wealth. Wealth. Sino po ang ayaw yumaman po sa atin? Malamang wala naman po. Gusto po nating yumaman. Tama po ba? Gusto po natin makaluwag-luwag po sa buhay. Gusto po natin marami po tayong pambayad sa Shopee, Lazada. Ayan. Yung lahat na magustuhan mo, nabibili mo. Sino po ba naman ang ayaw na meron po tayong ganong klase po ng buhay? Wealth, okay? Maganda po yan, mga kapatid.
na susunod po natin. And actually, pag mayaman po tayo, there are some kind of favor na parang nauuwi sa atin. Meron po tayong influence. Nagkakaroon po tayo ng influence because of our wealth, because of our riches. Iba po yung may advantage ka na kaagad eh. Tama po ba? Pag mayaman ka, mukhang may advantage ka. O, pwedeng worldly advantage, pwede po natin sabihin na gano'n. Pero wealth alone, mga kapatid, it will not give you a meaningful life. Marami po tayong alam, ang yaman-yaman, nagpakamatay eh. Di po ba? Sa Bible, merong ang yaman-yaman, pero lumapit kay Jesus. Meron pong emptiness sa buhay po niya. Meron po siyang hinahanap. Another thing is relationships. Yung iba po, ang target po nila para maging fulfilling ang buhay, kailangan po magkaroon po siya ng maayos na relasyon. Pero ilan na po sa atin ang nabigaw sa relasyon? Ilan na po sa atin yung nasaktan sa relationship? Na akala natin mag-work, okay, sinisikap naman po natin, pero parang nag-fail pa rin eh. Di po ba? Iniisip natin, pag nag-asawa tayo, para may katuwang tayo sa buhay, magiging masaya tayo, magtatayo tayo ng family. Pero ilang beses na po tayo nasaktan. Kuminsan nga po, ang haba-haba na ng pagsasama, pero parang paulit-ulit pa rin po tayo nasasaktan. Di po ba? At pagka nasasaktan tayo, parang iniisip natin, talaga, hindi tayo nasasatisfy sa buhay na to, no? Pero yung mga bagay po na yun, mga kapatid, alone will not satisfy us. Hindi tayo bibigyan po niya ng fulfillment at kaligayahan po sa atin pong buhay. So, let's take a close look at this verse. Tingnan po natin. Ang sabi nga po natin, mga kapatid, may bahagya pong similarity yung mga points na to sa pinag-aralan po natin last time. Basahin ko lang po sa Tagalog, mga kapatid. Salmo 16:11, Awit 16:11. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Ang number 1 po natin, mga kapatid, life at its best is found in God's presence. Palalimin pa po natin. Sabi natin, doon sa unang pag-aaral natin, life at its best can be found in Jesus. Dito po sa pag-aaral natin na to sa Old Testament, sa mga awit, life at its best is found in God's presence. Sa presensya po ng atin pong Panginoon. Psalm 16:11a, you make known to me the path of life. Itinuro niyo po sa akin ang landas patungo sa buhay. Alam po ninyo, mga kapatid, ang authorship po nito, pag-uusapan po natin yung author, ang sumulat po nito, ina-attribute po nila kay King David. Na si King David naman po ang pinakamaraming isinulat sa mga awit. At ito pong awit po na ito, tinatawag po na Golden Psalm. Golden Psalm. Okay? Malagintong awit. Alam po ninyo, kung minsan pag nakikinig po tayo ng message, narinig ko po ito sa mga grupo ng G12. Nasabi po nila, gintong-ginto. Pag may na-receive sila na something great at talagang parang nagbukas, nagbigay ng breakthrough, sabi gintong-ginto, yung binanggit ni Pastor. So ito po tinatawag na Golden Psalm. Why? Kasi po itinuro na nga po nito yung landas ng buhay. Pag nalaman po natin ang landas ng buhay, di ginto po yan, di ba? Para tayo nagkukultivate, di ba? Nagkukultivate, naghuhukay na nakatagpo po tayo ng ginto. Kasi mahirap po talaga matagpuan ang landas na pinakamabuti po sa atin. Ang pinaka-context po nito, historically, ang pinaka-background, hindi po masyado siyang clear. Pero sabi po ng mga Bible scholar, malamang ito yung panahon na nasa challenges si David at naghahanap po talaga siya ng kalinga ng Panginoon. Ito po yung period na nai-endanger ang kanyang buhay at nakaharap po siya sa uncertainty. Okay? Imagine po ninyo, mga kapatid, yung punong-puno po kayo ng problema, parang nasa kawalan kayo, tapos nawawalan na kayo ng pag-asa, tapos biglang nahandyan yung presence ng God. Yung sinabi po dito, you make known to me the path of life.
itinuro mo sa akin ang landas ng buhay. Parang ang feeling mo, ang senaryo, katabi mo si Jesus at tinuturo sa iyo, dito ka dumaan. Ito ang lakaran mo. Dito ka pumesto. Kaya nga sinasabi pong golden sum, no? Sabihin, talaga natuklasan po natin, itinuro po sa atin yung tamang landas na dapat po nating lakaran. So yan po yung pinaka-context po nito mga kapatid. Ang Panginoon ang naglilid po sa atin sa tamang dadaanan ng atin pong buhay. Pagka po mga kapatid, wala po yung presence ng God, wala po yung direction ng God, ano po ang best life po doon? Yung lahat ng pinuntahan mo, mali. Alam po ba ninyo, ang pinakamahirap po sa buhay, yung nadiditor ka palagi o yung gumagawa ka ng U-turn. Hindi po ganun kadali ang bumalik mga kapatid. Hindi po ganun kasimple ang bumalik. Yung pagbalik po natin, ang hirap po niyan, nagbibigay po sa atin ng mas malaking oras para matrack po natin, matuntun po natin yung tamang daan. Alam po ninyo, yung iba ayaw nang gumamit po ng Waze. Bakit? Sabi nila, waste of time. Kasi pag naligaw, lalong tumatagal po yung biyahe, no? Kuminsan, pag tinignan mo, this is the shortest way, the shortest route. Pero pagdaan mo, yung pala mali, babalik ka lang. Kaya dito mo makita po natin, ang Panginoon na nagtuturo, sabi po doon sa verse, you make known to me the path of life. Kaya yung pinakamahalaga po, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Proverbs 3, 5, and 6. Ano po sabi sa Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Ang Panginoon nagtuturo po sa atin ng tamang dadaanan po natin. Yung straight po na lalakaran natin para hindi po tayo magkamali. Alam po natin, no, yung example po natin, si Adam sa si Eve, sa Genesis 3:23 to 24. Therefore, the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and the flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Alam po ninyo, speaking of the presence of God, yan po yung ganda po. Yan yung beauty nung pagkalikha ng Panginoon sa tao. Meron pong napaka-close relationship at ang lahat po, madali po para sa kanila. Okay? Madali po sa kanila ang mamuhay. But after the fall, after they sin with God against the Lord, ito na po yung buhay nila, no? Sila po ay hiwalay na sa Diyos. Kaya pinakamahalaga po, lumakad po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Ang tanong po natin, are you walking in God's path or following your own way? Meron po tayong ganyan, no? Ang tigas ng ulo. Kaya po, ang dami po nating mistakes, ang dami po nating regrets, ang dami po nating failures. Ang number 2 po natin, life at its best is filled with true joy. Sabihin nga po natin, true joy. Bakit po nilagyan pa natin ng true? Kasi meron pong tinatawag tayong happiness, no? Sabi, Psalm 16:11b, in your presence there is fullness of joy. Ang happiness po mga kapatid, nagdidepende po yan sa circumstances. Amen po ba? Pagka po, siyempre, may nagpapatawa sa harap, masaya tayo, depende sa circumstances, di po ba? Naalala ko po dati nung kila Alan Kay, kailangan mo pang pumunta ng clowns para lang matawa, di ba? Yung iba talagang pumupunta ng comedy bar para lamang po mapasaya yung buhay po nila. Kailangan, yung iba merong gimmick para maging masaya. After that, wala na. Pero ito po mga kapatid, sinasabi po natin, yung happiness, temporary po yan. Pag umuwi ka na, wala ka ng pera, o lungkot na ulit, di po ba? Nakadepende po yan sa sitwasyon.
Pero yung joy na makukuha po natin kay Christ, that is lasting, everlasting. John 15:11. Sabi po, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Okay? Ang pinaka-context po nito, yung unang verse, sabi po, keep my commandments. If you keep my commandments, okay? At kayo ay manahan sa aking pag-ibig. Ito po sabi ng Panginoon eh. Kung susundin ninyo ang aking mga utos, mananahan kayo sa aking pag-ibig. These things I have spoken you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Grabe po yan mga kapatid. Hindi lang po tayo binibigyan ng Panginoon ng joy, kundi joy that is full. Punong-puno tayo ng kagalakan. Pag puno po tayo ng joy, kahit po may mga parang unexpected situation sa buhay natin na hindi ganong maganda, hindi po tayo masyadong naapektuhan. Ayoko po sabihin na hindi talaga tayo naapektuhan, no? Okay? Ako po, nung nangyari sa akin itong incident po na to, siyempre, maapektuhan ka rin. Pero isang iglap lang, marireflect mo yung mga salita ng Panginoon na magbibigay ng comfort sa iyo, then happy ka ulit. Okay? Saan po nanggagaling ang joy? Ang joy nanggagaling po yan sa right relationship with God. Tamang relasyon po sa atin pong Panginoon. And number 2, trusting in His plans. Trusting in His plans. Pagtitiwala sa Kanya pong mga plano. Alam po ninyo, nung pinasok po ako sa ICU, magdamag po yan, magigising ako. Sinasabi ko, all things work together for good. All things work together for good. Ang layunin ko po, exercise po yung aking bibig sa pagsasalita. Pero yun po kaagad nang pumasok na pray sa isip ko. At yun po yung aking inuulit. Alam po ninyo, ang joy, pumapasok po sa puso natin kapag naunawaan po natin that all things work together for good. We trust in His plans. We trust in His timing. Alam po natin yung timing po ng Panginoon. Okay? Trusting in His plans. Jeremiah 29:11. Naniniwala po tayo, may magandang plano sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya dahil may magandang plano sa atin si Lord, hindi po tayo tumitigil na umasa sa Lord eh. Tama po ba? Hanggat hindi po nangyayari. Although may konting fear, pero alam mo itatawid ka ng Panginoon. Alam po ninyo, halimbawa, sinabi ng Panginoon sa mga alagad, mag-prepare kayo, sumakay kayo sa bangka, tatawid tayo sa kabilang ibayo. Ang problema, tatawid sila sa kabilang ibayo ng ilog, pagdating po dito sa gitna, bumagyo. Siyempre may konting fear. But if you believe in the Word of God, sinabi ng Panginoon, bago kayo umalis, tatawid tayo eh. Makakarating tayo doon. You believe in the Word of God, makakatawid tayo. So kahit anong mangyari po dito sa gitna, alam mo, nahandon ang presensya ng ating Panginoon. Kaya meron po tayong joy, meron po tayong kagalakan. Ang joy din po mga kapatid, nanggagaling po ito in walking in obedience. Joy comes from walking in obedience. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, meron pong kagalakan po yan. Alam po ninyo mga kapatid, sa totoo lang, yung tinanggap po natin sa atin pong mga puso, nandiyan ang Holy Spirit. Kapag nagsimula na po tayong lumayo sa Panginoon, kapag nagsimula na po tayo maging disobedient sa Panginoon, napipighati po yung Holy Spirit eh. At alam po ninyo, nawawala na po yung joy sa buhay po natin. Kaya yan din po yung panalangin po ni David eh, no? Renew to me the joy of my salvation. Nawala po yung galak sa kanya. So hinihingi po niya ulit the joy of my salvation, of your salvation. Ang isang example po natin, si Paul and Silas. Nagre-rejoice po sila even in prison. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Okay?
Sino po sa atin yung sa gitna ng problema, makakaawit pa po tayo? Okay po? Meron po ba sa atin na ganon? Kaya po nating umawit kahit po nasa loob po ng kulungan, kagaya po ni Paul and Silas. Bakit po sila nakakaawit? Kasi meron po silang joy because of their obedience to God. Meron po ako naalalang praise. Ang sabi po, if you want to know what is the most important thing to you, okay? Tingnan po natin mga kapatid, find out what makes you happy. Okay? If you want to know what is important to you, find out what makes you happy. Hindi niyo po ba natanong yung sarili niyo? Ano ang ikinasasaya ng aking puso, ikinasasaya ng aking kalooban? Iyon po ang importante po sa inyo. Sana po importante po sa atin mga bagay na spiritual. Number 3, sabi ko, ito nga po, medyo may mga pagkakahawig. Number 3 po natin, life at its best is anchored in eternal hope. Life at its best is anchored in eternal hope. Kung tayo po ay nagsisearch po ng best life, matatagpuan po natin yan, nakaangkla po yan, nakakapit po yan sa pag-asa po natin magpawalang hanggan. Psalm 16:11c, at your right hand are pleasures forevermore. So, pinabanggit po dito yung forevermore. Ibig pong sabihin, kahit po sa kabilang buhay, okay, sa eternity, meron pa po tayong inaasahan. Hindi lang po ang pag-asa po natin dito sa buhay po na to. Ang pag-asa po natin lalo ay yung next life. Kahit po sa kabilang buhay, may pag-asa po tayo. Ang pinakamalungkot po mga kapatid sa isang tao, yung wala na po siyang inaasahan, kundi po sa buhay lang na to. Kaya nga po yung iba parang ang inaasahan lang nila, yung wealth nila, yung kanila pong influence, di po ba? Mga tao na naging malapit po sa kanila, yan lang po ang kanila pong pag-asa kasi wala na po silang pag-asa po sa hinaharap. Ang mundo po, binibigyan po tayo nito ng temporary pleasure, but God gives us eternal joy. Sa 1 Corinthians 2:9, sabi, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Alam po ninyo, ang pinag-uusapan po dito, madalas mong makotong verse na to eh. Pero ang pinag-uusapan po talaga dito, yung pong kaisipan po ng tao at kaisipan po ng Diyos. Kadalasan po ang isipan po ng mga tao, dito lang po sila nakatingin eh. Ito ang pleasure, ito magpapasaya sa akin, ito talaga dito ko dapat magtiwala. Okay? Pero iba po ang wisdom from the Lord. At ito yung isang araw na ipapakita sa atin ng Panginoon, yung breakthrough para sa atin na hindi pa nakita ng ating mata, hindi pa narinig ng ating tainga, hindi pa sumagi sa atin po mga isip. Yung panukala, yung plano ng Diyos na pinakamabuti po sa atin. And that is eternity, no? Mga bagay, mga pagpapala sa eternity na inilaan po niya sa mga nagmamahal po sa Kanya. Mga kapatid, in finding life's best, hindi ko po sinasabing huwag kayong yumaman, ho. Maganda nga po yan, mga kapatid. Iyan po, sabi natin, ay nakukuha po natin. Minsan, may mga pagkakataon nakukuha po natin dahil sa pagsisikap. Great reward yan in this life. Masarap pong yumaman. Masarap pong magtagumpay sa relationship. Masarap po mga kapatid na tayo po ay magtagumpay. And actually, ang Bible, makikita po natin, marami pong pinagtagumpay ang Panginoon. Tingnan po natin mga kapatid, si Joseph,
Si Joseph po, nung mapunta po ng Egypt, alam po ba ninyo, nagtagumpay po siya, di ba? Habang siya po ay nagsaserve sa kanya pong master, sabi, the Lord brings him success, okay? Because the Lord was with Joseph, okay? Pwede po pala yung mangyari mga kapatid, na dalawang bagay, nasa presensya ka na ng Panginoon, the Lord was with you, and the Lord brings you success. Pinagkakaluan po tayo ng Panginoon ng katagumpayan. Okay? Ano pa po mga kapatid? Hindi po masama ang wealth. Si Solomon po mga kapatid, isa po siya sa mga tao ng buhay na pinakamayaman. Pero hindi po niya yan hiningi. Okay? Tama lang po yung kanya pong hiningi sa Panginoon. Magkaroon po ng wisdom. Ang wisdom po na yan, magtiwala po sa Panginoon for His success. Pero sabi ng Panginoon, yung bagay na hindi mo hiningi, ipagkakaloob ko sa iyo. Okay? Meron po palang ganun mga kapatid, no? Ang karamihan, we pursuit for something. Okay? May hinahabol-habol po tayo. Pero mali po pala, dapat po ang hinahabol po natin yung kalooban ng Panginoon. Yung bagay na hindi mo hinihingi, ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Okay? So, pwede pong nasa atin po yan lahat, provided, mga kapatid, na natutunan po natin yung pinaka-foundation ng best life. Ito po yung pagtuunan po natin ng pansin. Ano po ba yun, mga kapatid? Ang best life, nasa presensya po yan ng ating Panginoon. Life at its best is found in God's presence. Life at its best, anchored in eternal hope. Ano po yung isa natin? Life at its best is filled with true joy. Meron po tayong kagalakan sa Panginoon. Okay? Dahil tayo po ay umaasa sa Kanya, ang Panginoon, binibigyan po tayo ng direction, binibigyan po tayo ng kapayapaan. Sige po mga kapatid, tayo po ay manin tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Sana po, Panginoon, ang prayer po namin sa pagdadagdag pa po namin ng ilang mga bagay tungkol po sa topic po na ito. Mabuksan po, Panginoon, ang amin pong isipan sa mga bagay na gusto po ninyo at kami po ay magkaroon ng malalim na conviction na sumunod, Panginoon, sa mga narinig po namin. Marami na po sa amin nag-try po, Panginoon, but we fail. Hindi po namin naranasan po talaga yung satisfying and meaningful life. This time po, Panginoon, this is a breakthrough for us. Muli po, Panginoon, mag-decide po kami ng mga bagay na makapagbibigay po sa inyo ng lugod at magdudulot din po sa amin para magkaroon ng isang mainam na buhay at the same time. Salamat po ng marami. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.